Malalim na napabuntong hininga si Adele habang hawak ang mouse ng kaniyang laptop. Kanina pa siya nagpabalik-balik sa kaniyang email, ngunit wala man lang siyang natanggap na response galing sa mga inaplayan niyang trabaho. Ilang company na rin ang nireject siya dahil nga gusto ng mga ito ng experience. Ang iba naman ay ayaw ng fresh graduate at ang iba ay lagi na lang sinasabing tatawagan pero wala man lang dumating na tawag. Nagulat si Adele nang may kumatok ng malakas sa pintuan ng kanyang apartment. "Adele, alam kong nandyan ka, kaya lumabas ka dito!" Sigaw ng may-ari ng boarding house na si Angelo. Si Angelo ay lalaki ngunit may pusong babae kaya mukhang natural na rin sa kanya kung ganito ito kung sumigaw. Binuksan ni Adele ang pintuan at nakita si Angelo na nakasuot pa ng tube at may pinapahid sa mukha na parang putik. "Angelo, ano, magdadahilan ka na naman? Wala na akong pangbili ng skincare ko, babae. Kung gusto mo na manatili rito, magbayad ka." "Pasensya na, naghihintay lang talaga kasi ako ng tawag galing sa mga inaplayan kong trabaho," sagot ni Adele. "Nag-aantay ka ng tawag? Aba, mukhang kailangan mo nang maghintay sa labas ng apartment mo." "Angelo, hindi mo ba naiintindihan? Nakaka-stress na nga ang sitwasyon ko, ang hirap makahanap ng trabaho ngayon." "Alam mo Adele, kung gusto mo talagang magtrabaho dapat maging mas maagap ka. Ang dami mong oras na ginugol sa paghihintay pero wala ka namang ka-effort. Napakunot noo si Adele. "Effort? Grabe ka naman. Ginagawa ko na lahat ng kaya ko, Angelo. Nag-apply ako, araw-araw. Halos magdamag na ako sa paghahanap ng trabaho. Hindi ko naman kontrolado kung bakit wala pa rin tumatawag sa akin eh." "Ay girl, hindi ganyan ang mindset. Alam mo ba, noong ako naghahanap ng trabaho noon, walang pahinga. Nag-door to door ako sa mga kumpanya, nag-audition pa ako kahit wala akong hilig. Tapos ikaw, nasa laptop ka lang, Diyos ko. Ano pa bang magagawa ko? Ang hirap namang maghanap ng trabaho sa labas. Lahat na lang online ngayon. Tsaka, iniintindi ko naman ang gastos ko. Kung lalabas ako araw-araw, ubus din naman kaagad ang pera ko sa pamasahe pa lang." Dagdag pa nga ni Adele. "Ang dami mong reklamo, Adele. Alam mo, hindi ka uunlad kung puro ka bakit ganito, bakit ganyan. Kailan ka pa aaksyon? Kung ganito ka parati, talagang mahuhuli ka. Siguro ang kailangan mo ay lakas ng loob. Huwag kang matakot sa rejection, normal yan." Pagpapaliwanag nga ni Adele na maraming beses na raw siya ni-reject at napagod na nga siya dahil paulit-ulit na lang at parang wala ng chance na matanggap siya sa trabaho. Hoy, wag kang ganyan sa panahon ngayon ng taong sumuko. Talo ka agad. Kung gusto mo talaga magtagumpay, dapat bumangon ka. Kahit ilang beses ka pang bumagsak, ikaw lang makakagawa ng sarili mong kapalaran, girl. Huwag kang papatalo sa sitwasyon. Laban lang. Paano kung hindi na talaga para sa akin? Parang wala na akong mapapala kahit anong gawin ko eh. Hay nako, kaloka ka. Kung ganyan ka mag-isip, edi talagang wala kang mapapala. Magiging ganito ka na lang habang buhay. Naghihintay, nagrereklamo, at natatakot. Pero kung magtitiwala ka sa sarili mo, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, maaabot mo rin ang gusto mo. Hindi ako pumapayag na magpatuloy ka sa ganyang mindset. Pero, walang pero Adele. Kung gusto mong umusad sa buhay, dapat mong simulan ngayon. Alamin mo kung anong kailangan mong gawin at gawin mo yon. Pabagsak na binigay ni Angelo ang isang flyer. O hayan, mag-apply ka muna dyan. Binasa ni Adele ang nakasulat na pa-ismid. Pero, bachelor degree holder ako. Bakit naman pagiging nanay ang applyan ko? Joke ba to? O ayan. Ang arte mo kasi, kaya walang tumatanggap sa'yo eh. Hindi porket tapos ka na sa pag-aaral. Makakahanap ka kaagad ng magandang trabaho. Baka kailangan mo munang magsimula sa ibaba, diba? Ang pagiging nani ay isa sa mga trabaho na madalas na may pagkakataon. Lalo na kung may tiyaga ka. Tiyakin mong maganda
ang pagkakasulat ng resume at cover letter at maghanda ka na rin sa mga interviews. Naiintindihan ko, pero parang hindi ko kayang trabaho na to. Wala akong karanasan sa pag-aalaga sa mga bata. Kaya nga kausap mo ako, di ba? Kung hindi mo kayang gawin ng trabaho, magiging mahirap ang buhay mo. Pero kung susubukan mo, baka makahanap ka pa ng opportunity na makakatulong sa'yo. At saka better na to kaysa naman magmukmuk ka sa loob, di ba? Pwede namang habang naghahantay ka lang ng tawag. Dagdag pa nga ni Adele na malayo sa gusto niyang work ang pagiging nanny. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Baka matutunan mo ang mga kailangan mong gawin kapag nandyan ka na. At least, magkakaroon ka ng source of income habang naghahanap ka ng ibang opportunity. Baka yun ang kailangan mo para makapasok sa ibang industry. Sige na nga, susubukan ko na lang. Salamat, Angelo. Basta, huwag mong kalimutan ang unang hakbang ay ang pinakamahirap. Pero sa dulo makikita mong worth it lahat ng pagsisikap mo. At huwag mo ring kalimutan, magbayad ng renta ha. Oo naman, babalik ako para bayaran ng renta. Salamat ulit. Formal na pananamit ang sinuot niya para sa interview. Mabuti na lang at malapit lamang kung saan ang lokasyon siya i-interviewin. Nang makita ang lokasyon, namangha siya sa taas ng building. Naisip niyang mayaman talaga ang magiging amo niya. Nakangiting pumasok si Adele sa loob ng opisina, ngunit agad na naglaho ang kanyang ngiti nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya. Sa halip na isang hearing manager, dalawang batang kambal ang nakaupo sa malalaking upuan, parang mga boss na nagmamasid sa kanya. Ang isa ay batang lalaki na may seryosong ekspresyon, habang ang batang babae naman ay may ngiti sa labi. Ngunit pareho silang nakatingin ng diretso kay Adele na parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Nabigla si Adele at muntik nang mapaatras, pero agad din siyang nag-compose ng sarili. Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti, kahit na naguguluhan pa rin siya sa sitwasyon. Hello? Pati niya, nang may halong kaba. Ako si Adele, narito ako para sa interview. Tumikhim naman ang batang lalaki at tumingin sa papel na hawak niya. Tila binabasa ang nakalagay doon. Ako si Ethan at ito ang kapatid kong si Eliza. Ikaw ba si Adele Santiago? Pagpapakilala pa nga ng mga cute na bata, hindi man lamang tinanggal ang mata sa papel. Opo. Kayo po bang mag-i-interview sa akin? Sumingit naman ang batang si Eliza. Opo, kami ang magpapasya kung gusto ka naming maging nanny. Gusto lang naman naming malaman kung mahilig ka ba sa mga bata. Ano? Napatitig si Adele sa batang babae. Hindi makapaniwala sa narinig. Parang gusto niyang mapatawa pero pinigilan niya ang sarili. Sa totoo lang, wala pa po akong karanasan sa pag-aalaga ng mga bata eh. Hindi ko rin masasabi na mahilig ako sa mga bata kasi hindi ko pa nasusubukan talaga. Pero willing naman akong matuto kung bibigyan ako ng pagkakataon. Nagpalitan ng tingin ng dalawang bata. Maya-maya pa'y ngumiti si Eliza. Bakit gusto mong maging nanny? Kailangan mo ba ng pera? Nagulat si Adele sa tanong na yon. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang sabihin, kaya nagsalita siya ng prangka. Oo, kailangan ko po talaga ng trabaho para may pambayad ako ng renta. Wala akong ibang option ngayon eh. Kaya kahit na hindi ito ang ideal kong trabaho, gagawin ko po ang lahat para magawa ito ng maayos. In short, oo, kailangan ko ng pera. Tumango si Ethan. Kaya mo bang maging patient sa amin? Marami kaming mga ginagawa at gusto namin na ang magiging nanny namin ay hindi yung madaling nagagalit. Napalunok si Adele. Sa totoo lang hindi ako sigurado pero susubukan ko po ang best ko. Muling nagkatinginan ng magkapatid at tila may silent agreement silang dalawa. Tumayo si Ethan at iniabot ang kanyang kamay kay Adele. Sige Adele, bibigyan ka namin ng chance pero sa isang kondisyon, kailangan mong magpakatotoo sa amin lagi. Deal. Ngumiti si Eliza at pumalakpak ng bahagya. Okay Adele, welcome sa team.
Bagamat hindi inaasahan ni Adele ang ganitong klaseng interview, alam niyang kailangan niyang subukan ito. Mula sa pagiging tambay sa apartment, ngayon ay magiging nanny na siya ng 2 batang tila mas mature pa kaysa sa kanya. Pagdating ni Adele sa kanyang boarding house, pakiramdam niya ay parang mabigat ang kanyang buong katawan. Napaupo siya sa kanyang maliit na kama at napabuntong hininga. Hindi niya inaasahan na matatanggap siya sa trabaho lalo pat ang mga bata ang nag-interview sa kanya. Habang pinapahinga ang sarili, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang hindi pamilyar ang numero pero sinagot niya pa rin ito. Hello, Adele Santiago speaking. Hi Adele, this is Ethan. Tinatawagan lang kita para ipaalam na magsisimula ka na bukas. At tungkol po sa sweldo mo, ipapadala namin sa'yo kaagad. Bukas na agad? Gulat na tanong ni Adele. Ang bilis naman yata. Yes, gusto kasi naming magsimula ka na agad saka kailangan namin ng kasama eh. At tungkol sa sweldo, ipapadala na lang po namin sa'yo yung initial payment mo ngayon. Gusto lang po naming malaman kung okay sa'yo yung offer. Napakunot noo si Adele. Bakit? Kailangan ng initial payment. Magkano ba ang sweldo ko? Tumahimik munang 2 bata bago nagsalita si Ethan. 50,000 pesos per month. Pero syempre, may dagdag pa. Depende yun sa performance mo. Napalunok si Adele. Ano? Sigurado ba kayo? Parang masyadong malaki naman yata yun para sa isang nani. Secret, malalaman mo ang buong detalye bukas. Basta, magpunta ka na lang sa address na ibibigay namin. Bulalas nga ni Eliza, na tila nangaasar pa. Baka hindi lang pagiging nani ang trabaho mo, pero pag-uusapan na lang natin yan bukas in person, okay? Dagdag pa nga ni Ethan, na tila may laman ang sinasabi. Hindi makapagsalita si Adele, sa sobrang pagkabigla. 50,000 pesos? Para sa pagiging nani? Ano pang klaseng pamilya itong pinasukan ko? Adele, naririnig mo pa ba kami? Oo, naririnig ko kayo. Pasensya na, nashock lang talaga ako. Bukas na lang natin pag-usapan, salamat sa tawag. Okay, see you tomorrow. Sabay na sabi ng kambal bago binaba ang telepono. Habang tinitingnan ni Adele ang kanyang cellphone, napangiti siya ng kaunti. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa at takot, parang may kakaibang excitement siyang nararamdaman sa susunod na mangyayari. Ano kayang klaseng trabaho ang naghihintay sa kanya bukas? Kinabukasan, dumating si Adele sa address na ibinigay ng kambal. Pagbaba niya ng taxi, napatingin siya sa malaking mansion na tila kasing laki ng isang palasyo. Ay wow! Totoo ba to? Pero siguro totoo nga since ang laki ng sweldo eh. Sad na nga lamang ni Adele sa pagkamangha. Sa loob, sinalubong siya ng mga gwardya at inalalayan patungo sa isang malawak na sala. Doon, nakita niya sina Ethan at Eliza na nakaupo sa isang malaking sofa na parang mga batang boss. Napangiti siya sa kanila kahit na medyo kinakabahan. Good morning! Pati nga ni Adele sa kanila. Good morning Adele, upo ka muna, may mahalaga kaming sasabihin sa'yo. So, hindi ka talaga magiging nani. Ikaw ang magiging bago naming mommy. Magkasunod na saad ni na Eliza at Ethan. Samantala nagulat naman si Adele. Pero sumunod dito at umupo sa harap nila. Nakakrus pa ang braso niya, tanda ng kanyang nerbiyos habang naghihintay sa sasabihin ng kambal. Parang nahulog ang mundo ni Adele sa narinig. Ano? Napalakas ang boses niya sa sobrang gulat. Mommy? Teka, joke ba to? Binibiro niyo ba ako? Hindi ako pwedeng maging mommy niyo. Wala sa plano ko yun. At saka nung klase bang trabaho to? Biglang tumahimik ang kambal at nagtinginan. Pagkatapos sabay na tumulo ang luha ng kanilang mga mata. Pero kailangan ka namin, Adele. Wala na kaming ibang pwede pang tawagin na mommy. Bulong pa nga ni Eliza habang humihikbi. Bago pa man makapag-react si Adele, naramdaman niyang may matalim na bagay na nakatutok sa likod niya. Palingon-lingon siya at nakita ang mga gwardya na may nakatutok na baril sa kanya. Napatayo siya at nagpanik. Wait lang,
Bakit may hawak kayo na ganyan? Ba't may baril? Halos sumigaw si Adele. Takot na takot siya sa nasaksihan. Ano ba to? Sorry Adele, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan ka namin. Kailangan namin ng bagong mommy. At ikaw yun. Hindi alam ni Adele na hindi nga totoo ang baril na hawak ng dalawa. Pero parang totoo nga dahil pinakustomize pa talaga nila yon. Pero teka lang, kinakabahan na nga si Adele habang hinahanap ang paraan para makaalis. Hindi ito ang napag-usapan. Nani lang dapat ako. Hindi ako pwedeng maging mommy niyo. Ano to, kidnapping? Hindi ka namin kikidnapin technically. Pero kung hindi ka sasama sa amin, baka wala na kaming choice. Tutulungan ka naman namin mayaman kami. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Basta samahan mo lang kami bilang mommy. Napailing-iling si Adele. Ano ba tong napasukan ko? Halos magpanik na nga ito habang palingalinga sa mga gwardya. Wala ba kayong ibang pwedeng gawin? Hindi ako ang tamang tao para sa ganito. Lumapit si Eliza at naluluhang hinawakan ng kanyang kamay. Please, Mommy Adele. Hindi po ba talaga pwede? Parang tinamaan ng kung ano ang puso niya nang makita kung gaano kayuti habang lumuluha si Eliza. Napakamot na lamang siya ng batok at walang choice na tumango. Sige na nga, papayag na ako. Pero huwag kayong mag-expect dahil hindi pa ako nagkaanak. Hindi ako mother figure tulad ng inaasahan nyo. Biglang nagliwanag ang mukha ng kambal at huminto sa pag-iyak. Niyakap siya ni Eliza habang si Ethan naman ay ngumiti na parang nawala lahat ng lungkot. Thank you, Adele. Sorry kung natakot ka namin. Pero pangako, hindi ka namin pababayaan. Gagawin namin ang lahat para maging masaya ka dito. Nang tumingin si Adele sa paligid, nakita niyang ibinabana ng mga guwardya ang kanilang mga baril. Huminga siya ng malalim at sinusubukang tanggapin ang bago niyang sitwasyon. Nagpatuloy ang pag-uusap nila Adele at ng kambal sa loob ng malaking mansyon. Matapos siyang kumbinsihin ng mga bata, nagbigay si Ethan ng huling pahayag na lubos na nagpaikot sa kanyang mundo. Kung willing ka talaga, gagawin naming malaki ang sweldo mo. Sabi pa nga ni Ethan habang seryoso ang kanyang muka. Tumango si Eliza. Oo, basta't samahan mo kami at magstay ka bilang mommy namin. Sobrang tuwa. Hindi na napigilan pa ni Adele ang magbiro. Kung ganoon, baka gusto ko na rin pakasalan ng daddy niyo. Saad pa nito, tumatawa pa siya. Ngunit ang biro niya ay sinalubong lang ng tahimik, ng ngiti ng kambal. Tila may alam na hindi niya pa natutuklasan. Nang tuluyang tanggapin ni Adele ang alok, nagsimula na siyang magpakamami sa kambal. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunan ang mga ugali at hilig ng mga bata. Mula sa pagluluto ng kanilang mga paboritong pagkain hanggang sa paghatid sa kanila, sa eskwelahan, nagsimula siyang maging malapit sa kambal na parang tunay na ina. Isang hapon, nagpa siya si Adele na magbanding sila ng kambal sa hardin ng mansion. Nagdala siya ng picnic blanket, mga sandwich at juice habang sila ay nagkukwentuhan sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Nag-enjoy ba kayo sa araw na to? Tanong ni Adele habang pinupunasan ng mga mumunga sa bibig ni Ethan. Opo, sobra. Ang saya-saya po namin kapag kasama ka, Mommy Adele. Masayang sagot ni Eliza habang yakap-yakap ang kanyang paboritong stuffed toy. Napangiti si Adele. Hindi niya inakala na magiging ganito siya kalapit sa kanila. Hindi man siya agad naka-adjust sa una, pero hindi naman pala mahirap alagaan ang kambal. Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Adele ang bigat ng mga talukap ni Ethan. Mukhang inaantok ka na, Ethan. Sabay haplos ng mukha nito. Tumango si Ethan at hindi na itago ang kanyang pagod. Gusto ko lang po na laging kasama kita, Mommy Adele. Bulong niya bago tuluyang makatulog sa tabi ng kanyang bagong ina. Niyakap ni Adele si Ethan habang nakasandal naman si Eliza sa kanyang kabilang gilid. Halina kayo at ihahatid ko na kayo sa mga kwarto nyo.
Malumanay na sabi ni Adele habang dahan-dahang inangat si Ethan mula sa pagkakahiga. Sumunod si Eliza, nakasandal pa rin sa kanyang braso. Sige po, Mommy Adele. Pagod na tugon ni Eliza habang pabigat na rin ang kanyang mga mata. Habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa mga kwarto ng kambal, biglang may malakas ng mata kay Adele sa isang sulok. Nagulat siya at halos mabitawan nga si Ethan. "What are you doing? Anong ginagawa mo sa mga anak ko?" Malamig na tanong ng isang lalaki, may matinding presensya. Ang lakas ng dating. Nakatingin ito sa kanya ng matalim para bang iniimbestigahan siya at pinag-aaralan siya. Hindi kaagad nakapagsalita si Adele. Nanlaking mga mata sa gulat at takot. "Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag mo akong lokohin." Maring sabi ng lalaki na ngayon ay alam niyang si Samuel. Walang iba kundi ang ama ng kambal. "Baka magnanakaw ka lang na nagkukunwaring ina para makuha ang loob ng mga anak ko. Ano ang plano mo? Nakawin ang kayamanan namin?" Lalong kinabahan si Adele. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. "Wala po kong intensyon na masama. Gusto ko lang pong alagaan ng mga bata." Pero hindi pa man siya natatapos magsalita, naramdaman niyang gumalaw si Ethan sa kanyang bisig. Daddy, wag mo pong saktan si Mommy Adele. Sumunod na gumising si Eliza at nagmamadaling lumapit sa kanyang ama. Oo, Daddy. Mabait si Mommy Adele. Wag mo po siyang pagbintangan ng masama. Saglit na natigilan si Samuel. Halatang nagulat sa reaksyon ng mga anak. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang binitawan ang braso ni Adele. "Ethan, Eliza, hindi nyo naintindihan. At hindi siyang mami nyo. Hindi kayo pwedeng manghilan ng kung sino-sino at gawin yung ina." Napailing-iling si Ethan. Pero Daddy, gusto po namin siyang bilang mommy. Tinignan ni Samuel si Adele. Tila nagdadalawang isip sa kanyang mga hinala. Kinalaunan huminga siya ng malalim at niluwagan ang kanyang panghahawak sa braso ng babae. "Pasensya na, pero kailangan kong tiyakin na walang masamang intensyon ang sinumang malapit sa mga anak ko." Malamig man ang pagkasabi ng lalaki kay Adele. Naiintindihan rin naman niya ang puntong yon. Hindi alam ni Adele kung ano ang sasabihin pero naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng kambal na nakatingin sa kanya tumaasang mananatili siya sa tabi nila. "Huwag ka mag-alala, hindi kita sasaktan, pero kailangan nating mag-usap bukas." Dagdag ni Samuel bago siya tuluyang bitawan at lumakad palayo. Tahimik lang na tumango si Adele. Niyakap ang kambal na ngayon ay bumalik sa pagkaantok. Dahan-dahan niyang inakay ang mga to patungo sa kanilang kwarto. Habang nilalatag niya ang kumot sa mga bata, nagsalita si Eliza. Mommy Adele, natatakot ka po ba kay Daddy? Ngumiti naman si Adele. Kahit alam niyang medyo na-trauma siya sa nangyari at natakot naman talaga siya. "Hindi naman, Eliza. Basta't alam kong nandyan kayo. Wala akong dapat na ikatakot." Saad nito para hindi mag-alala ang mga bata. Napayakap muli ang kambal sa kanya bago tuluyang napapikit at muling nakatulog. Kinabukasan, bumaba si Adele mula sa kwarto ng kambal matapos tiyakin na maayos na silang nakapaghanda para sa araw na iyon. Habang nasa kusina nakita niyang nakaupo si Samuel, abala sa pagbabasa ng isang makapal na dokumento. Naglakad siya palapit sa kambal at naghahanda ng kanilang almusal. Gusto niya rin sanang makausap si Samuel pero mukhang wala itong pakialam. Kahit anong subok niyang magpakita ng kabaitan at gawin ang kanyang trabaho ng maayos, tila walang epekto ito kay Samuel. Hindi man lang siya tinignan ni Samuel para bang wala siyang presensya sa paligid. Lumipas ang ilang oras at kahit naroroon si Adele kasama ang kambal, patuloy pa rin siyang iniwasan ni Samuel. Parang multo na hindi pinapansin. Napansin ito ng kambal, lalo na ni Ethan na medyo sensitive pagdating sa mga ganitong bagay. Nagkatinginan si Ethan
at Eliza. Tila nagkakaintindihan sa kanilang gagawin. Mommy Adele! Daddy! Sigaw ni Ethan habang hinila ang kanyang kamay papunta sa dining area. May gusto po kaming sabihin sa inyong dalawa. Nagulat si Adele at halos madapa sa biglaang paghila ng bata. Walang nagawa si Samuel kundi ibaba ang hawak na dokumento at tumingin sa direksyon ng anak. Ano yun, anak? Gusto po naming mag-picnic ulit sa labas. Request ni Eliza. Picnic? Nagtatakang tanong ni Samuel. Bakit ngayon? Oo, Daddy. Gusto po naming magsama-sama po tayo ni Mommy Adele. Dagdag ni Eliza. Binibigkas ang mommy na may dagdag na diin upang makuha ang atensyon ng kanilang ama. Halos mapangiti si Adele sa sinabing iyon ng bata pero pinilit niyang kontrolin ang sarili. Alam niyang plano ng kambal na mapalapit silang dalawa ni Samuel. Ngunit naramdaman niyang tila hindi ito uubra. Naku, busy si Daddy ngayon, baka hindi pwede. Please, Daddy? Pagsusumamo ni Ethan na naglalambing pa habang nakayakap sa braso ng kanyang ama. Gusto rin ni Mommy Adele sabay-sabay po tayong kakain ng lunch sa labas. Walang nagawa si Samuel kundi tumingin kay Adele. Unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mata mula nang magsamula ang araw. Pumapayag ka ba sa picnic na to? Bahagyang nagulat si Adele sa tanong pero agad siyang umiti. Kung gusto po ng mga bata, pabor din po ako. Magandang pagkakataon para mag-spend ng oras na magkakasama. Napabuntong hininga si Samuel at sa unang pagkakataon ay tila napansin niyang hindi naman masama ang intensyon ni Adele. Sige, mag-picnic tayo pero kailangan matapos tayo ng maaga dahil marami pa akong gagawin. Pagkatapos magdesisyon ni Samuel na sumama sa picnic, napansin ni Adele ang bigat ng sitwasyon. Ayaw niyang maging sanhi ng alitan sa pamilya. Kaya't lumapit siya kay Samuel habang ang kambal ay abala sa paghahanda ng kanilang mga gamit. Samuel, pasensya na kung naipilit ng mga bata ang picnic na to. Kung naiilang ka o nagagalit sa akin, willing akong umalis at huminto sa trabaho. Ayokong maging dahilan ng problema rito. Tumingin si Samuel kay Adele. Bahagyang nagulat sa kanyang alok. Hindi mo kailangan umalis. Hindi ko rin gusto na magalit sa akin ang kambal. Kung bigla kang nawala, nagtiwala sila sa'yo at ayoko namang masirang loob nila. Napabuntong hininga si Adele at bahagyang umiti. Salamat. Ayokong magulo ang buhay niyo dahil lang sa akin. Nang magsimula na silang mag-picnic, pinilit ni Adele na mag-focus sa mga bata. Habang inaayos niya ang pagkain, napansin niyang tila may tahimik na obserbasyon si Samuel sa kanya. Tumutulong siya sa kambal sa pag-aayos ng kanilang mga laruan at pagkain. At unti-unti napapansin ni Samuel ang pagiging maalaga at masayahin ni Adele. Habang naglalaro ang kambal ng bola malapit sa kanila, nagkaroon ng pagkakataon si Adele na tanungin si Samuel. Samuel, gusto mo ba ng sandwich? Ginawa ko to para sa'yo. Nakatitig lang si Samuel sa sandwich na inabot ni Adele at halatang nagulat. Sige, salamat. Nang abutin niya ang sandwich, biglang may narinig silang tumatawa. Ang kambal. Tila natutuwa sila sa nakikita nilang pagbibigay ng pagkain ni Adele kay Samuel. Daddy, huwag kang masyadong seryoso, parang si Mommy Adele ang nagiging boss mo. Hirit nga ni Ethan dahil parang sobrang tanda na daw na itsura nito kapag nagseseryoso. Sad na nga lamang ni Samuel. Uy, hindi ah. Mabilis na depensa ni Samuel. Pero mapapansin sa kanyang mukha ang pagkakaroon ng ngiti. Hindi niya maitatanggi na tila lumalambot na ang kanyang damdamin kay Adele. Nagpatuloy ang araw na puno ng tawanan. Naglalaro pa rin ang kambal at napansin ni Samuel na may ilang piraso ng damo sa buhok ni Adele. Hindi niya napigilang tanggalin iyon na nagdulot ng biglang katahimikan. May damo lang sa buhok mo.
Nag-blush si Adele at napahawak sa kanyang buhok. Salamat. Napansin nilang muling tumatawa ang kambal. Ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang tinutukso na sila ng kambal. Hala, kinikilig si Mami Adele. Hirit nga ni Eliza habang sabay tingin kay Ethan na tila may lihim na pinag-uusapan. Oo nga, si Daddy rin kinikilig. Dagdag nga ni Ethan. Nagsimula ng magkulitan ng kambal habang si Samuel at Adele ay parehong namumula sa hiya. Ngunit hindi maitatanggi ang kasayahan sa kanilang mga muka. Dumating na nga rin ang gabi, kaya't sinimulan na nga ni Adele na iligpit ang mga gamit nila. Salamat sa araw na to. Hindi ko akalain na magiging masaya pala ako kasama kayo. Dapat akong magpasalamat, Adele. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito kasaya ang kambal. Nagpasya si Samuel na magaya makalipas ang ilang araw na mag-sightseeing para sa kambal. Habang inaayos ni Adele ang almusal sa kusina, narinig niya si Samuel na nakikipag-usap rito. Gusto niyo bang mag-sightseeing ngayong araw? Tanong ni Samuel habang nakangiti sa kanyang mga anak. Yes, gusto kong makita yung mga lugar na sinabi mo, Daddy. Oo nga, Daddy, tara na po, please. Hirit pa nga ng kambal na halos hindi mapakali sa kanyang upuan. Si Adele naman ay tahimik na iniaayos ang mesa. Iniisip na ang 3 lang ang aalis at siya'y maiiwan sa bahay. Pero bago pa siya tuluyang makaalis sa kusina, biglang siyang tinawag ni Samuel. Adele, sumama ka na rin sa amin. Hindi kompleto ang araw kung wala ka. Talaga bang gusto niyo akong isama? Tanong ng dalaga. Oo naman po, Mommy Adele. Gusto ka po namin kasama. Sabay na sabi ng kambal, na lalong nagpalambot sa puso ni Adele. Kung ganon, sige, sasama ako. At may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos mag-ayos, umalis sila at pumunta sa isang malapit na park na kilala sa magagandang tanawin. Habang naglalakad-lakad sila, hindi mapigilan ni Adele na mapangiti sa masayang tawanan ng kambal. Nag-enjoy sila sa pagtingin sa mga halaman at pagkuha ng litrato. Si Samuel naman ay tahimik na nagmamasid, tila natutuwa rin sa bonding nilang lahat. Nang dumating sila sa isang maganda at tahimik na lugar sa park, nagpasya silang magpahinga sa isang bench. Habang nakaupo, si Adele at ang kambal ay nagkukulitan, nagtatawanan habang pinapakain ni Adele ng ice cream sina Eliza at Ethan. Ang saya naman nila. Kagandang pagmasdan ng kumpletong pamilya. Biglang sabi ng isang matandang babae na nakaupo sa kabilang bench. Na ikinagulat ni na Samuel at Adele. Naku, hindi po. Mabilis na sagot naman ni Adele na namumula na sa kahihiyan. Hindi po kami. Pero bago pa nga siya matapos sa pagsasalita, ngumiti ang matanda at nagsalita muli. Hay nako, iha. Hindi na kailangan magpaliwanag, kitang-kita naman na bagay kayo. Napakamasaya niyong tignan. Nagkatinginan sina Samuel at Adele at parehong hindi makapagsalita. Naririnig nila ang mahina at nahihiyang tawa ng kambal na halatang aliw na aliw sa narinig. Nang makaalis na ang matanda, nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan ni na Samuel at Adele. Tila nagiging mas malalim ang pag-iisip ni Samuel habang si Adele naman ay pilit na iniwasang magtama ang kanilang mga mata. Pasensya na, Adele. Sad na nga lamang ni Samuel. Wala yun. Hindi naman natin kontrolado ang iniisip ng ibang tao. Nang pauwi na sila, bumalik sa isip ni Adele ang sinabi ng matanda. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang tunay na nararamdaman ni Samuel. Lalo na't kitang-kita naman ang kasiyahan ng kambal sa kanilang pagsasama. Ngunit isang bagay lang ang sigurado siya. Unti-unti na siyang nagiging bahagi ng buhay ng mga bata. Kahit na sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang maghihintay sa kanila. Pagkatapos ng kanilang masayang araw, umuwi silang lahat na pagod, ngunit masaya.
Hindi maiwasang mapangiti ni Adele habang iniisip ang mga nangyari. Nakita niya ang kambal na mahimbing na natutulog sa likod ng sasakyan. Hawak-hawak ang mga kamay ni Samuel. Napansin ni Samuel ang kanyang tingin at ngumiti. Mukhang nag-enjoy ka rin ah. Biro ni Samuel, may kinapula ng pisngi ni Adele. Oo naman, salamat sa pag-imbita sa akin ah. Walang anuman. Basta't kasama ka sigurado kung magiging masaya ang kambal. Hindi ko lang siguro ina-expect na magiging ganito ang dalawa. Masyado kasi silang makulit. At akala ko ay isa ito sa mga ginagawa nila para kunin ang atensyon ko. Hindi ko alam na nauna pa silang kumuha bagong mommy nila habang wala ako. Natawa na lamang si Adele sa sinabi nito. Nang makarating sa mansyon, inayos agad ni Adele ang mga gamit ng kambal. Hindi pa masyadong gabi pero nagpaalam na si Samuel upang magpahinga. Nakalimutan niya ring timplahan ang kambal, kaya't pumasok siya sa kusina upang magsimula, na kaya lang ay narinig niya ang pinag-uusapan ng mga katulong sa bahay. Nag-usap sila ng paanas. Mukhang masaya na naman ang kambal ano? Sabi ng isa, sabay tingin kay Adele na tila sinisiguro kung naririnig siya. Oo nga, pero alam mo bang, kaya raw nagpapakasal si Sir Samuel ay dahil gusto ng kambal ng ina? Sabi ng mga bata gusto nila ng isang ina na alagaan. Napatigil si Adele sa ginagawa niya. Hindi niya maiwasang makinig lalo na't ang pinag-usapan ay ang pamilya ni Samuel at ng kambal. Totoo ba yun? Tanong ng unang kasambahay na halatang interesado. Naku, kawawa naman ng mga bata. Kung hindi lang iniwan ni Ma'am Claudia si Sir Samuel noon, sana buo pa rin ang pamilya nila. Si Ma'am Claudia? Iniwan sila para sa ibang lalaki. Dagdag na kwento pa ng isang kasambahay. Oo, bata pa lang ang kambal nang mangyari yon. Kaya siguro lumaki silang sobrang attached kay Sir Samuel. Wala silang nakilalang ina mula nang umalis si Ma'am Claudia. Hindi maiwasang kumirot ang puso na Adele para sa kambal. Hindi niya akalain na may ganitong klaseng pinagdadaanan ang mga bata at si Samuel. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga kasambahay, ngunit nagpasya si Adele na lumayo na upang hindi na marinig pa ang iba pang detalye. Ilang buwan na rin na naglalagi si Adele at mukhang doon na rin siya tumira. Pwede naman niyang bayaran agad si Angelo, ngunit dahil busy rin ang taong iyon, hindi agad sila nakakapag-usap. Daddy, pwede bang magkwento ka ng bedtime story mamaya? Tanong ni Ethan habang nasa pagkainan sila. Pwede ba si Mama Adele na lang? Tanong naman ni Eliza na agad namang tumabi, kaya Adele at niyakap ang braso nito. Napatingin si Samuel, kaya Adele, tila nag-aalangan kung ano ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita sumingit si Adele at nginitian ang kambal. Siyempre naman, anong kwento ang gusto niyo? Sinimulan na ni Adele na magkwento pagkatapos nilang humiga sa kama. Nasa kwarto rin si Samuel habang pinagmamasdan ng tatlong tao. Pagkatapos ng pagkukwento, agad silang uminom ng gatas upang magsimula na ring matulog. Ngunit bago niya sila maiwan, tinawag siya ni Eliza. Mommy Adele, thank you po ah. Masaya po kami kasi andito ka. Sana ikaw na lang po ang mommy namin forever. Nagulat nga si Adele sa sinabi ni Eliza. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng bata. Salamat din Eliza. Lagi akong nandito para sa inyo. Sana nga ikaw na lang po ang mommy namin eh. Saad naman ni Ethan. Hinaplos niya ang buhok ng mga bata at ngumiti. Hindi niya alam kung bakit imbis na maging masaya sa sinabi ni Ethan, nakaramdam siya ng lungkot dahil ang tanging gusto lamang ng mga bata ay ang kalinga ng isang ina at nahanap nila ito sa ibang babae at hindi sa tunay nilang ina. Wala siyang alam sa sitwasyon nila noon. Pero habang nandoon pa siya, gusto niyang iparamdam sa mga ito
na may nagmamahal pa sa kanila. Nagsimula ulit si Adele sa normal niyang routine araw-araw. Walang klase ang kambal, kaya't nasa bahay lamang sila. Nakita niyang may bit-bit na mga piggy banks ang mga bata, pero kasing laki naman ito ng isang normal na baboy, kaya't kailangan pa itong buhatin ng 2 bodyguards. Mommy Adele, ito po ang ipon namin na Eliza. Gusto po namin na ibigay sa inyo bilang bayad. Bungad nga ni Ethan habang seryoso ang mukha. Nagulat si Adele. Agad na lumuhod upang makapantay ang kambal. Bayad? Para saan? Para sa pagiging mommy po sa amin. Kasi sabi ni Daddy kailangan ng approval niya para makuha namin ang pera sa bangko. Pero ito na po muna. Tapos babayaran po namin kayo ng buo sa katapusan po ng buwan. Natawa si Adele sa inosenteng pag-iisip ng kambal. Natunaw ang puso niya sa kanilang kabaitan at pagmamahal. Pero masyado yatang mabigat ito, Eliza. Sabay tingin ni Adele sa loob ng piggy bank. At saka, mas mabuti nang sa inyo na lang to. Okay lang naman sa akin kahit hindi niyo muna ako bayaran. Siyempre, ayaw rin naman ni Adele na magtrabaho ng walang sahod. Pero kailangan niyang huwag maging mukhang interesado sa pera sa harap ng mga bata. Ngumiti siya ng malumanay at hinaplos ang kanilang mga ulo. Kailangan niyo pang mag-ipon para sa mga gusto niyo. Huwag niyong problemahin ang pagbabayad sa akin, ha? Hindi ko kailangan ng pera para mahalin kayo. Napangiti ang kambal ngunit kitang-kita pa rin sa kanilang mga mata ang seryosong intensyon nila. Nagpatuloy si Adele. Ang importante masaya tayong lahat at kasama ko kayo. Hindi kayang bilhin ng perang pagmamahal. Pero gusto po namin maging mommy ka talaga. Hindi lang pansamantala. Mahalaga sa akin ang nararamdaman niyo. Pero hindi lahat ng bagay ay mabilis nating makukuha. Baka isang araw, magkaalaman tayo kung ano ang tama. Nagulat si Adele nang biglang lumapit si Samuel na kanina pa pala nanunood sa eksena. Ngumiti ito sa kambal at tumingin kay Adele. Mukhang wala kang choice, Adele. Talagang sinusuyo ka ng kambal ko. Mukha nga, hindi ba? Ngumiti si Samuel. Ngunit halata ang pagkaaliw sa kanyang mukha. Hindi niyo na kailangan bayaran si Adele, mga anak. Sabay abot ng envelope kay Adele. Ito ang sweldo mo para sa buwan na to, Adele. Pasensya ka na at ngayon ko lang naibigay. Nagulat nga si Adele nang tanggapin ang envelope. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang pagbibigay ng sweldo. At lalo siyang nagulat nang makita kung gaano kalaki ang laman nito. Salamat. Hindi ko alam kung tama bang tanggapin ko to eh. Saad ni Adele. Nang makabalik siya sa kanyang boarding house, nang gabing yun halos hindi mapawi ang ngiti sa mga muka. Agad niyang hinanap si Angelo, ang caretaker ng boarding house, at inabot ang buong bayad sa renta. Uy, biglang yaman ka ata, Adele. Biro pa nga ni Angelo habang tinatanggap ang bayad. Mukhang sobrang saya mo sa trabaho mo, ha? Mukhang mabait si boss. Ngumiti si Adele. Naalala ang masasayang sandali kasama ang kambal at kahit ang mga awkward na eksena kasama si Samuel. Masaya naman, sagot niya. Pilit na iniiwas ang tingin kay Angelo na tila gusto siyang asarin. Aba, patuloy nga ni Angelo sabay kindat. Ang gwapo ni boss, ha? Siguro naman hindi lang sa sweldo kaya kaganyan kasaya. Natawa na lamang si Adele at tumingin ng diretsyo kay Angelo. Kau talaga, kuya. Trabaho lang, walang personalan. Biro pa nga niya sabay halakhak. Nakangiti si Angelo. Tila alam na alam niya ang mangyayari kay Adele. Ngunit wala na nga siyang sinabi pa at si Adele ay muling nalubog sa kanyang mga iniisip. Ang masayang mga araw kasama ang kambal, ang mga biro ni Samuel, at ang unti-unting pagkakatouch niya sa kanyang bagong pamilya. Samantala, walang anuman, Adele. Deserve mo yan. Lalo na't halos ikaw ang nag-aalaga sa kambal. Sa kasabi ko nga sa'yo noon, huwag ka nang mag-alala sa ganyan. Sapat na sa akin na nandito ka para sa kanila. Pero parang sobra naman yata to. Samuel, hindi naman ako sanay na ganito kalaki ang sweldo eh.
Baka dapat bawasan mo. Ayaw mo bang tanggapin? Parang hindi naman ikaw yan ah. Tumawa nga si Samuel ng bahagya. Adele, huwag ka nang magpaka-humble pa. Kung tutuusin, kulang pa nga yan para sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Napangiti si Adele ng kaunti. Ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Alam ko pero parang ang bilis naman natin ng lahat. Nandito pa rin tayo at hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili dito. Napakunot noo si Samuel. Hanggang kailan? Parang hindi naman kayang mawala ka ng kambal. Lalo na't halos ikaw na ang tinuturing nilang mommy. Nagkibit balikat si Adele. Halatang hindi sigurado sa kanyang nararamdaman. Ayoko lang sanang magbigay ng maling akala sa kambal. Sa'yo! Naging seryosong tingin ni Samuel. Tila ba nanginginig? Nagiging mas malalim nga ang kanilang usapan. Walang maling akala, Adele. Alam mo kung anong nararamdaman ng kambal para sa'yo. Don't overthink it, okay? Sige. Wala rin naman akong choice dahil kung makulit ang kambal, mas makulit naman ang ama. Ngumiti ng malaki si Samuel. Good. So anong gagawin mo ngayon? Pwede ka namang umalis kung may gusto kang gawin. Siguro uwi muna ako sa apartment ko, may kailangan lang akong gawin ron. Gusto mo bang ihatid kita? Tanong ni Samuel. Naku, wag na. Ako na. Busy ka at mabilis lang naman to. Hindi na nga nagpumilit pa si Samuel at hinayaan na lamang umalis si Adele. Masayang nagkwentuhan nga sina Adele at Angelo at hindi na malaya ni Adele ang paglipas ng oras. Nang matapos ang kanilang usapan, napansin niya na malalim na ang gabi. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto upang kunin ang cellphone niya. At laking gulat niya nang makita ang dami ng missed calls mula sa kambal. Hala, ang dami nilang tawag. Bulong niya sa sarili at mabilis na lumabas. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, bumungad si Samuel. Tila seryosong mukha. Adele, kanina ka ba hinahanap ng mga bata? Naku, pasensya na Samuel ah. Hindi ko na malaya ng oras. Na-distract lang po sa usapan. Ang dami ko rin palang missed calls mula sa kambal. Huminga ng malalim si Samuel. Sumakay ka na. Ihatid na kita pabalik. Pero may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Tahimik na sumakay si Adele. Halatang kinakabahan sa kung ano man ang sasabihin ni Samuel. Habang umaandar ang sasakyan, bumasag ng katahimikan si Samuel. May pupuntahan tayong party bukas ng gabi. I need you to come with me. Nagtaka si Adele at agad nagtanong, kasama po ba ang kambal? Umiling si Samuel. No, tayong dalawa lang ang pupunta. Be my wife tonight. Napanganga si Adele sa gulat. Ha? Tama bang narinig ko? It's for tonight. I am engaged for someone else's daughter. Kailangan kong gawin to para matanggal na sa eksena ang dapat na fiancé ko. Hindi ko na kayang magkunwari pa na interesado ako sa kanya kahit hindi naman. Lalo na ngayon na napagtanto ko na hindi kita kayang paalisin. Gulat na napatingin si Adele kay Samuel. Hindi mo ako kayang paalisin? Takang tanong niya. Tumango si Samuel at seryosong mukha. Why would I kick you out kung gusto ka ng mga anak ko? I told you hindi ko kayang makitang nasasaktan ng mga anak ko. I will get married because of them dahil alam kong kailangan nila ng ina. Masyado pa silang bata at hindi ko kayang mabigyan sila ng buong atensyon. Sagot naman ni Adele, if that's the case, mas mabuti sigurong ang totoong ina nila ang kasama nila ngayon. Mas better yun kaysa sa akin nakakilala lang nila. Napatigil si Samuel. Unti-unting nandilim ang kanyang mukha at mahigpit na hinawakan ng steering wheel. Wala silang ina. Hindi naman sila magiging ganyan kung mabuting ina nila. Tila naramdaman ni Adele ang bigat sa mga salitang binitawan ni Samuel. Mukhang masyadong wrong timing siya sa pagsagot ng ganon. Pasensya na sa sinabi ko. Hindi ako nag-iisip ng isasagot. Nag-alala lang talaga ako para sa kanila at sa posibleng mangyari. It's okay. I understand.
Tahimik na nagpatuloy ang kanilang biyahe pabalik ng mansyon. Ngunit sa kabila ng katahimikan, parehong alam ni na Samuel at Adele na may kakaibang nagbabago sa pagitan nila. Isang bagay na hindi basta-basta matatakasan. Pagdating ng gabi ng party, parang Diyosa si Adele sa suot niyang eleganteng itim na gown na sakto sa kanyang katawan. Nakalugay ang buhok niya at ang makeup ay mas pinaganda pa ang natural niyang kagandahan. Nang makita siya ni Samuel, hindi niya naiwasang mapanganga. Parang hindi siya makapagsalita sa harap ng ganda ni Adele. Ang ganda mo, Adele. Nag-blush si Adele sa papuri. Salamat. Ito raw kasing bagay sa akin. Hindi ko naman matanggihan dahil wala rin naman akong alam sa ganito. Mukha namang alam na alam mo na ngayon. You look perfect tonight. Naku, binobola mo naman ako eh. Pero salamat, Samuel. Hindi ko naman ine-expect na ganito ako ngayong gabi. Tumawa siya ng bahagya pero halata sa mata ni Samuel na tinamaan siya sa sinabi nito. Hindi bola yon. Seryoso ako, Adele. Parang hindi ko tuloy alam kung kaya kitang iwanan sa event na to. Baka kung sino pa ang magtangkang makalapit sa'yo. Grabe ka naman. Hindi naman ako ganun ka-attractive para magtangka pa sila. Sa tingin mo lang yan. Pero kahit anong sabihin mo, hindi ko pa rin pwedeng iwanan ang date ko, di ba? Tara na nga, Samuel. Baka isipin pa ng mga tao hindi tayo dadalo eh. Tumawa na lamang si Adele ng mahina. Sinusubukang baguhin ang usapan dahil namumula na rin ang kanyang pisngi. Pagpasok nila sa loob ng party, agad silang sinalubong ng mga mata ng mga bisita. Maraming nagtitinginan kay Adele. Tila hindi makapaniwalang kasama siya ni Samuel, ang kilalang businessman. Maraming bulungan ang naririnig ni Adele, ngunit pinilit niyang huwag magpaapekto. Relax ka lang, sanay ka naman sa atensyon, di ba? Parang magmamodel ka lang. May halong tawa pa sa kanyang boses habang hinawakan niya si Adele sa braso at dahan-dahang pinapasok sa venue. Iba to eh. Hindi naman ako sanay sa ganito ka-intense ng mga tingin ng mga tao. Parang alam nilang hindi ako dapat nandito. Sagot ni Adele. Tingin mo lang yan. Pero sa totoo lang bagay ka dito. You're stunning tonight. Hindi lang sila sanay makita kang kasama ko. Tumawa si Samuel. Trust me, they are all jealous. Jealous? Of what? Ako nga tong kinakabahan dito eh. Pabirong sumimangot nga si Adele. Pero alam niyang kahit papaano, ay napaluwag ang kanyang pakiramdam sa mga sinabi ni Samuel. Jealous? Dahil ikaw ang kadate ko. At dahil maganda ka. Sad nga ni Samuel at parang may tumalon-tuloy sa puso ni Adele. Hindi makapagsalita si Adele, kaya nagpatuloy na lang sila sa paglakad. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanila na babae, naka-gown din, at halatang prominent figure. Samuel, it's been so long I didn't expect to see you here tonight. Nilagyan niya ng ngiti ang kanyang boses. Lucille, it's been a while. By the way, this is Adele, my date for tonight. Pagpapakilala naman ni Samuel. Oh, I see. Nice to meet you, Adele. Nice to meet you too. Pagalis ng Lucille napansin ni Adele ang kakaibang ngiti ni Samuel. Sino yun? Bulong niya. Ex ko. But don't worry. Wala na yun. She's just curious kung sino ka. Hindi ka man lang nag-abala na mag-explain na hindi tayo totoong mag-asawa ha? Tanong pa nga ni Adele. Well, for tonight, ikaw nga ang asawa ko, remember? I'm not sure how to react sa mga ganitong biro mo. Saad naman ni Samuel. Wala akong binibiro, Adele. I meant every word. Bago pa man makapagsalita si Adele, nagsimula na ang programa. Ngunit habang nagaganap ang event, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Samuel. Hanggang sa umabot na nakarinig na siya ng mga usap-usapan at puno ito ng pangalan nilang dalawa. Naging abala si Samuel dahil may kausap siyang ibang tao kaya't siya na lamang mag-isa sa lamesa. Habang mag-isa si Adele sa mesa, nakarinig siya ng bulungan mula sa malapit na table.
Siya ba yung bagong kinakalantari ni Samuel? Tanong ng isang babae. Halos pabulong pero rinig na rinig ni Adele. Oo. Naku, mukhang gold digger yan. Biglang mayaman, biglang asensado. Ano kayang ginawa para mapasok sa circle nila? Sagot naman ng isa pa. Ramdam ni Adele ang bigat ng mga tingin at ang masakit na salita. Pinilit niyang huwag mag-react, ngunit hindi maiwasang sumikip ang dibdib niya. Sa kabila ng mga naririnig, pinanatili niyang kalmado ang itsura at tinikman ng tubig sa harap niya. Grabe talaga yung mga ganyang babae, no? Sobrang obvious na ang habol ng pera. Tila mas lumakas pa ang mga bulungan nang makita nilang hindi umalis si Adele mula sa kanyang pwesto. Huminga ng malalim at ngumiti na lamang si Adele at pilit na tinataboy ang nararamdamang kirot. Huwag kang papatol, Adele. Huwag kang magpapadala. Bulong na nga lamang niya sa kanyang isipan para pigilan nga ang kanyang nararamdaman at hindi nga gumawa ng eksena doon kahit gusto niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Pero nang biglang bumalik si Samuel, tila nag-iba agad ang tono ng mga tao. Lahat ng mga nagtitinginan ay biglang bumaling sa ibang direksyon, nagkunwaring abala sa kanilang mga ginagawa. Okay ka lang ba? Parang tahimik ka. Tanong ni Samuel nang makaupo nga ito ulit sa tabi niya. Ngumiti si Adele at pilit na tinatago ang narinig. Okay lang ako. Medyo naninibago lang siguro sa ganitong setting. Napansin ni Samuel ang maliit na pag-aalinlangan sa mga mata ni Adele. Sigurado ka? Mukhang may narinig kang hindi maganda. Sabihin mo sa akin. Wala, Samuel, hindi ko hahayaang masira ang gabing to. Besides, kasama kita so wala akong dapat ikabahala, diba? Kung may mang asar sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko hahayaan na bastusin ka nila. Ngumiti si Adele. Salamat, Samuel. Pero kaya ko to. Sanay naman ako sa mga ganito eh. Kahit minsan masakit. Nagsalubong ang kilay ni Samuel, ngunit tumigil na siya sa pagtatanong. Alam niyang may bigat sa mga salita ni Adele na hindi pa niya lubusang naiintindihan. May lumapit na ulit na mga kilalang tao sa industriya ng negosyo, kaya naging abala ulit si Samuel. Hindi na rin kaya ni Adele na doon na umupo kaya't umalis siya roon at tumayo na lamang sa sulok habang umiinom ng wine. Pero akala niya ay magiging tahimik ang paligid nang makita ang tatlong babaeng paparating sa kaniyang pwesto. Hindi niya naman ito kilala. So, you're Samuel's what? Mataray na tanong ng babae sa gitna. Maitim at mahaba ang buhok nito at may bangs pang tinatakpan ng noo. Napaganda ng babae sa suot nitong purple gown. Bahagyang nangunot ang noo ni Adele. Bakit ba masyadong pa-close ito? I'm his wife. Tumaas ang kilay ng babae. Wife ha? I never heard that he's already married until now. Hindi ko inaakalang papatol si Samuel sa'yo. Hindi agad sumagot si Adele, na tila naguguluhan kung paano siya dapat tumugon. Ngunit bago pa man makapagsalita, biglang sumingit ang isang kasama ng babae. Mukhang pera lang ang habol mo, Samuel ah. Bakit ka nandito? Nakuha mo na ba ang pera na hinahanap mo? Nagulat si Adele sa tanong, ngunit hindi siya sumagot. Nais niyang iwasan ang gulo, pero tila mas lalo pang sumama ang pakiramdam niya dahil sa mga pang-iinsulto. Hindi mo nga ako kilala. Makasabi ka ngayon kagad? Don't judge someone na ngayon mo lang nakita. At sino ka ba para maging pakilamera? Napasinghap na ang tatlo sa sinabi ni Adele. Napakunot ang noo ng babaeng nasa gitna at sumimangot. Wow ang tapang mo rin pala no? I'm just stating the obvious. Napakunot to si Adele. Obvious lang sa inyo kasi hindi ako tulad ng mga sanay sa high society drama nyo. But I belong here as much as any of you. Or masakit lang talaga sa inyo. Nakasama ko si Samuel. Napalitan ng tinginan ang tatlong babae. Feelingera ka girl. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo alam kung sino makakausap mo. You don't even know what you're getting yourself into. Well, I don't need to know who you are. Hindi naman kayong dahilan kung bakit ako nandito. Palaban na saad ni Adele. Nang biglang, may problema ba dito?
Nagsimangot ang babaeng nasa gitna at biglang bumaliktad ang tono ng boses. Wala, Samuel. We are just talking to your wife. Tumingin si Samuel sa kanila ng malamig. I hope walang nanggugulo rito kasi hindi ko gustong makita na may naiinis sa asawa ko. Halatang nahiya ang tatlong babae. Of course not, Samuel. Nang makalis ang mga babae na pabuntong hininga sa Adele. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang bastusin ka. Besides, mas gugustuhin ko pang samahan kita kesa kausapin sila. Hindi ko ina-expect na ganito ka-intense dito. Pero salamat, Samuel. Don't worry. Nandito ako para protektahan ka. At saka asawa kita, remember? Nagpatuloy si Adele sa pagtitig kay Samuel. Ramdam ang pagkakaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Ngunit bago pa man niya masabi ang nararamdaman, may biglang pumasok sa eksena. Isang babae na eleganteng-elegante ang dating, suot ang isang simpleng pero napakaganda't mamahaling gown. Agad na napansin ni Adele ang kakaibang titig ng mga tao sa babae. Agad napansin ni Samuel ang tension sa paligid. Napabuntong hininga na lamang siya nang malaman kung sino ang dahilan nito. Clarice? Nang marinig ang pangalan, biglang kinabahan si Adele. Si Clarice, ang ex-fiancé ni Samuel. Napakaraming kwento tungkol sa babaeng ito at hindi maganda ang karamihan. Ini-expect ni Adele na pupuntahan siya ni Clarice para insultuhin, lalo na't alam ng lahat kung sino siya. Nang makalapit si Clarice, tumahimik ang lahat at nag-aabang kung ano ang mangyayari. Huminga ng malalim si Adele, handa sa kung anumang insulto ang ibabato sa kanya. Hi, Samuel! Marta na saad pa nga ni Clarice. Walang emosyon sa boses si Samuel nang banggitin muli ang pangalan ng babae. Tumalikod si Clarice kay Samuel at hinarap si Adele. So, ikaw pala si Adele. Naghanda si Adele para sa kung anumang sasabihin ni Clarice. Ngunit sa halip na insulto, ngumiti si Clarice. Isang tunay at magiliw na ngiti na hindi inaasahan ni Adele. It's nice to finally meet you. Narinig ko na madalas kang pinag-uusapan dito but I have to say, you're even more beautiful in person. Sad nga ni Clarice. Hindi agad nakaimik si Adele. Ini-expect niya na bastusan upang mamaliit ang maririnig niya, pero ang sinabi ni Clarice ay kabaliktaran ng lahat ng iyon. Thank you. Ngumiti si Clarice at tila lamang iniisip ni Adele. I know what you're thinking, pero hindi ako nandito para makipag-away o manginsulto. Matagal na yun. Masaya ako para kay Samuel at kitang-kita kong masaya siya kasama ka. Naiwang tulala na nga lamang siya at hindi nga niya alam kung anong isasagot. I appreciate that. Sad na lamang niya. You seem like a really very nice person. Huwag mong intindihin yung mga chismosa dito. Alam mo naman, mga walang magawa lang mga yan. Tumawa si Clarice at tila alam na alam ang mga tao sa paligid. Naramdaman ni Adele ang ginhawa sa sinabi ni Clarice. Tila nawala ng bigat ang kanyang mga iniisip. Ngayon lang niya napagtanto na hindi lahat ng dating nakaraan ni Samuel ay puno ng gulo. Salamat, Clarice. Don't worry, Samuel, everything's in the past. Hinarap ulit ni Clarice si Adele. Good luck sa inyo ha. Sana maging masaya kayo. Ngumiti si Adele na ngayon ay mas komportable na. Thank you. I appreciate that. Sad na lamang nito. Bago umalis si Clarice, tinapik niya si Samuel sa balikat at ngumiti ulit kay Adele bago tuluyang maglakad palayo. Pagkaalis niya, biglang bumalik ang ingay sa paligid, ngunit ngayon, mas magaan na ang pakiramdam ni Adele. Well, that was unexpected. Bulong ni Samuel habang nakatingin sa likod ni Clarice. Oo nga, akala ko babantaan niya ako ng masasakit na salita eh. Sad pa nga ni Adele. I'm glad she didn't. Alam kong mas magiging awkward to. Ngumiti si Adele. I guess hindi lahat ng ine-expect natin nangyayari. Tumango-tango si Samuel. Exactly. Masaya ako na nakamove on na siya. Alam mo mukha kang babaero. Ang daming galit sa akin na babae. Agad naman sumimangot ang lalaki.
Nagbibiro lang ako. Sa tingin ko hindi ka nagbibiro. Nasaktan kasi ako. Kunwari ay... Nagtatampo pa na saad ni Samuel. Nanlaki na nga lamang ang mga mata ni Adele. Baka sabihin pa ni Samuel masyado siyang komportable para magbiro. Sorry. Hindi ko sinasadya. Biro lang talaga yun. Hindi ako guilty. Seryoso, biro lang talaga. Napatawa na nga lamang si Samuel. Oo na. So dapat bumawi ka sa akin. Paano naman? Takang tanong ni Adele. Simple lang. Mag-date tayo. Ano? Halos mapasigaw si Adele sa sobrang gulat. Date? Samuel, alam mo namang fake lang to, di ba? Mommy lang ako ng anak mo at nagkukunwari lang naman tayo. Ano ngayon? Ngumiti si Samuel. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pilyong pagtingin kay Adele. Minsan mas masaya ang mga bagay na hindi inaasahan. Saka hindi naman masamang mag-date kahit kunwari lang, di ba? Pero... Natigilan si Adele. Wala nang pero-pero pa. Samahan mo na lang ako. Napatitig si Adele kay Samuel. Hindi makapaniwala. Sobra nga. Ang kaba na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ko akalaing interesado ko sa ganitong bagay. Bakit naman hindi? Masama bang mag-enjoy kahit kunwari lang? Besides, gusto ko rin naman na makasama ka ng hindi laging tungkol sa trabaho sa anak ko lang, Adele. Masuyong saad ni Samuel. Pero Samuel, alam mo namang hindi totoo to, diba? Ayoko namang umasa sa... Sinong nagsabing umaasa ka? Sabi ko date. Wala namang masama sa paglabas, diba? Oo nga, pero hindi ko akalaing seryoso ka. Pumayag kang maging ina ng mga anak ko, kaya mauuwi ka bilang asawa ko na rin. Alam mo, Adele, minsan dapat sinusubukan natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Malay mo, mas maganda pa ang resulta kaysa sa ine-expect natin. Pero ano? Hindi naman sa ganun. Then settled na. Mag-date tayo. Saad na nga lamang nito. Pero hindi ba mahirap pag napalapit tayo sa isa't isa? What if one of us gets hurt in the process? Napabuntong hininga si Adele. That's a risk I'm willing to take. Napansin ni Samuel ang pag-aalala sa mukha ni Adele kaya't binawasan niya ang pagiging seryoso. Don't worry, Adele. Hindi kita pipilitan kung ayaw mo. But at least give it a chance. Malay mo mag-enjoy tayo. Tahimik na tumitig si Adele kay Samuel. Parang nagbabaka sakali kung seryoso ba talaga ito, nagbibiro lang. Okay, pero klaro tayo ah. Fake lang to just for the sake of convincing everyone. Tumangutango na nga lamang si Samuel pero parang hindi convinced si Adele at Sabado nga raw ay magde-date sila. Dumating ang araw ng date nila. Suot ni Adele ang pinakamagandang damit na meron siya. Napansin niyang sobrang bait ni Samuel at parang sobra-sobra ang pag-aalaga nito sa kanya. Pagdating nila sa lugar di maikakaila ang pagiging gentleman ni Samuel. Binuksan pa niya ang pinto ng kotse para kay Adele at excited siyang inihatid sa loob ng magandang restaurant. Di mapigilan ni Adele na mamangha sa eleganteng dekorasyon at sa sweet na pag-uusap nila. Lahat ng hiling ni Adele, agad tinutupad ni Samuel. Kung anong ulam o dessert ang gusto niya, binibili kagad ni Samuel ng walang pagdadalawang isip. Hindi mo naman kailangan bilhin ang lahat ng gusto ko eh. Masyado ka namang galante. Sad na nga lamang ni Adele. Bakit hindi? Gusto ko lang naman na mapasaya ka ngayong gabi. Hindi ko rin naman to ginagawa sa lahat ng babae. Talaga ba? Hindi ba ganito ka rin naman sa ibang mga kadate mo noon? Pagbibiro pa nga ni Adele. Halata ang interes sa tono. Napangiti na nga lamang si Samuel. Iba ka, Adele. Hindi mo pa napapansin? Seryosong sagot ni Samuel habang diretso siya nakatingin kay Adele. Iba yung nararamdaman ko kapag kasama kita. Hindi inaasahan ni Adele ang ganitong sagot. Natigilan na nga lamang siya pero pinipilit niyang gawing biro ang lahat. Come on, wag mo na nga akong bulahin. Baka mamaya masanay ako. Seryoso ka, Adele. Hinawakan ni Samuel ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Kahit fake lang ang setup natin, hindi ibig sabihin fake na rin lahat.
ng nararamdaman ko. Biglang tumahimik nga si Adele. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Samuel. Pero sa loob niya may kakaibang kilig na pumapasok at hindi nga niya alam ang gagawin. Samuel, di ba? Oo na. Fake na kung fake. Pero paano kung hindi fake ang nararamdaman ko? Pwede ba? Huwag mo nga akong lituhin. Umiwas ng tingin si Adele. Alam ko, pero bakit parang hindi ka sigurado sa sinasabi mo? Adele, hindi kita pipilitin, pero sana pag-isipan mo rin ang nararamdaman mo. Gusto ko sigurado ka rin at hindi naguguluhan. Bakit kasi biglang ganito, Samuel? Akala ko ba talaga klaro na eh. Mabilis ang tibok ng puso ni Adele. Hindi yun naman natin kontroladong nararamdaman natin, di ba? Lumalim ang boses ni Samuel. Fake man ang simula, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng maging totoo. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita at pinoseso ang bawat salita. Samuel, hindi dapat natin i-cross yung line. But what if crossing the line is what's meant to happen? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Umiwas ng tingin si Adele. I'm sorry pero this is too early. Masyadong mabilis. Iniisip mo bang napilitan lang ako dahil sa mga anak ko? Alam mo ba kung ilang buwan ka nang nakakasama namin? Malapit na nga siyang umabot ng taon. Pero sa mga panahon, nakasama niya ang mag-aama. Hindi niya napansin na may pagtingin na pala si Samuel sa kanya kaya nagulat siya nang malaman ito. Kahit alam niyang may pagtingin rin siya sa lalaki. Pero ayaw niya namang iisipin nito na pera lang ang hinahangad niya. Give me some time, Samuel. Okay, kung yan ang gusto mo, maghihintay ako, Adele. Masuyong sagot naman ni Samuel. At dumating na nga ang Pasko. Hindi napansin ni Adele na ilang buwan na pala ang lumipas mula nang magsimula siya sa bagong trabaho. Araw-araw ay puno ng saya at pagmamahal. Hindi lang mula sa mga bata kundi pati na rin kay Samuel. Sa bawat araw na nagdaan, parang may mga pahiwatig si Samuel na may mas malalim na nararamdaman ito para kay Adele. Pero hindi pa rin siya sigurado kung ano talaga ang tingin ni Samuel sa kanya. Pagsapit ng bisperas ng Pasko, nagplano si Samuel na magdaos ng espesyal na celebration para sa mga bata at kay Adele. Pinuno nila ng makukulay na dekorasyon ng bahay at ang Christmas tree ay kumikislap sa mga ilaw at puno ng maliliit na regalo. Habang abala si Adele sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa ilalim ng puno, lumapit si Samuel sa kanya. Adele, tawagan ni Samuel sa kanya. Bakit, may nangyari ba? Hinila siya bigla ni Samuel sa kung saan. Follow me, I have something to show you. Habang hawak ni Samuel ang kamay ni Adele, naglakad sila papunta sa sala kung saan naroon ang Christmas tree. Hindi mapigilan ni Adele ang magtaka lalo na nang mapansin niyang tahimik ang kambal na kadalasan ay malilikot at maingay. Ano bang meron? Bakit parang ang tahimik ng mga bata? Basta sumunod ka na lang. Sad nga lamang ni Samuel. Pagdating nila sa sala, bumukas bigla ang mga ilaw ng Christmas tree at bumungad ang kambal na may hawak-hawak na isang malaking karatula na may nakasulat, Merry Christmas, Adele! Thank you for being with us. Napangiti ng malaki si Adele. Hindi niya inasahan na gagawin ito ng kambal. Tumakbo ang mga bata papunta sa kanya at sabay na yumakap. We love you, Mommy Adele. Sana lagi ka po namin kasama. Magkasunod na saad nga ng kambal. Napaiyak si Adele sa tuwa. Niyakap niya ng mahigpit ang kambal at naramdaman niya ang init ng pagmamahal mula sa kanila. Hindi na niya napigilan ang emosyon at sa sobrang saya na patingin siya kay Samuel na nasa gilid lang at nakangiti habang pinapanood sila. Samuel, hindi ko alam na ganito ninyo ako pinapahalagahan. Hindi ko talaga in-expecto. Deserve mo yan. Simula nang dumating ka sa buhay namin, ang dami mong binago pati ako. Napatitig si Adele kay Samuel at tila biglang may kumurot sa puso niya.
Hindi na niya kayang itago pang nararamdaman. Samuel. Lumingon siya kay Samuel at ramdamang kaba sa dibdib niya. Alam mo sigurong matagal ko nang dapat sinabi to, diba? Nagtataka si Samuel. Ano yun? Hindi na nga nakapagpigil pa si Adele at lumapit na nga siya kay Samuel. Medyo nag-aalangan pero alam niyang kailangan nga niyang sabihin. Mahal na rin kita. Matagal na. Kaya lang natatakot ako na baka isipin mo na ginagawa ko lang to dahil sa setup natin o dahil sa mga anak mo. Nagulat si Samuel sa sinabi ni Adele pero agad siyang umiti at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko kailan maninisip na ginagamit mo lang kami. Alam ko na genuine ka. Lalo na sa mga bata at higit pa doon, nararamdaman ko na totoo rin ang pagmamahal mo. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Pero ngayon sigurado na ako sa nararamdaman ko. I just want you to know that. At alam mo bang matagal ko nang hinihintay yan? Mahigpit na niyakap ni Samuel si Adele. Hindi mapigilang umiti. Mahal din kita, Adele. Hindi to fake. Hindi to dahil sa mga bata lang. This is real. Napangiti si Adele habang yakap si Samuel. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang Pasko niya. Hindi lang puno ng pagmamahal mula sa kambal kundi pati na rin sa ama nitong si Samuel. So hindi na talaga to fake? Hindi na. Totoo na to. Ngumiti si Adele at bago siya makapagsalita, biglang kumanta ng We Wish You a Merry Christmas ang kambal na tila excited sa nangyari. Natawa si Adele at Samuel. Hinila nila ang kambal sa kanilang gitna at sabay-sabay nilang iyakap. Merry Christmas, Samuel. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Saad nga ni Adele. Merry Christmas, Adele, at salamat at pinapasaya mo ang buhay namin. Magmula nga noon ay naging masaya nga silang magkasintahan. Marami silang pagsubok na pinagdaanan, pero makalipas lang din ang 2 taon, nag-propose na nga rin sa wakas si Samuel kay Adele. Sobrang saya nga nila. Lalo na nang si Adele ay nahanap na rin ang career na para sa kanya. At ngayon, meron pa siyang isang buong pamilya. Ikinasal nga sila matapos ang 6 na buwan. Mula nang mag-propose nga si Samuel kay Adele, wala na nga silang mahihilin pa at nagpapasalamat sila sa Diyos sa lahat ng blessings na binibigay sa kanila. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Adele at Samuel. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilyn, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Hani Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus,
Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Cheryl Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Tanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.